Alam mo ba, lahat may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang opinyon. At maganda yan, kasi binigyan tayo ng kalayaan. Kalayaan magpahayag, kalayaan pumili, kalayaan gumawa ng desisyon. Pero tandaan mo ito, ang kalayaan ay hindi lisensya para gumawa ng mali. Hindi dahil pwede, tama na. Hindi dahil malaya ka, wala ka ng responsibilidad. Sa mundo ngayon, lalo na sa social media, ang bilis nating magsalita, ang bilis mag-comment, ang bilis manghusga. Opinion ko to, karapatan ko to, freedom of speech ko to. Oo, may karapatan ka, pero may epekto rin ang bawat salita mo. Ang kalayaan na walang disiplina, nagiging kaguluhan. Ang kalayaan na walang respeto, nagiging paninira. Ang kalayaan na walang konsensya, nagiging kasamaan. Isipin mo, pwede kang mag-post ng kahit ano, pwede kang mag-viral sa isang maling balita, pwede kang makakuha ng view sa isang paninira. Pero ang tanong, handa ka bang panagutan ang epekto nito? Hindi lahat ng kaya mong gawin, dapat mong gawin. Pwede kang gumante pero mas pinili mong umunawa. Pwede kang manira pero mas pinili mong manahimik. Pwede kang mang-api pero mas pinili mong rumispito. Yan ang tunay na paggamit ng kalayaan kasi ang totoong malakas, marunong magpigil. Ang totoong matalino, marunong pumili ng tama kahit may option gumawa ng mali. Ang totoong may prinsipyo, hindi ginagamit ang kalayaan para makasakit. Bilang content creators, bilang mamamayan, mas malaki ang responsibilidad natin. May nakikinig sa atin, may nanonood, may ginagaya ang kilos at pananalita natin. Kung ginagamit natin ang kalayaan para magkalat ng galit, magkakalat din ng galit ang mga sumusunod sa atin. Pero kung ginagamit natin ang kalayaan para magbigay ng inspirasyon, magbibigay din sila ng inspirasyon sa iba. Ganon kalakas ang epekto. Tandaan mo to, ang kalayaan ay regalo at ang bawat regalo may kasamang responsibilidad. Hindi para kontrolin ka, kundi para paalalahanan ka na may mas mataas na standard ang pagiging tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng pag-apak sa iba. Hindi mo kailangang ipakita ang tapang mo sa pamamagitan ng paninira. Hindi mo kailangang gamitin ang boses mo para mag-ingay lang. Gamitin mo ang boses mo para magtayo, hindi para magwasak. Sa huli, ang kalayaan mo ay refleksyon ng pagkatao mo. Pwede mong gamitin ito para umangat, pwede mo ring gamitin ito para bumagsak. Choice mo yon. Pero tandaan mo, lahat ng choice may consequence. Kaya bago ka magsalita, bago ka mag-post, at bago ka magdesisyon, tanungin mo muna ang sarili mo. Nakakatulong ba ito? Nakakabuti ba ito? Makakatulog ba ako ng mahimbing pagkatapos nito? Dahil ang tunay na malaya, hindi yung gumagawa ng kahit ano. Ang tunay na malaya ay yung may kontrol sa sarili. Kanya-kanya tayo ng pag-iisip, oo, pero sana iisa ang direksyon natin, ang gumawa ng tama. Gamitin natin ang kalayaan hindi para magpasikat, hindi para makapanakit, kundi para maging instrumento ng kabutihan. Dahil ang mundo ngayon, hindi nangailangan ng mas maraming maingay. Ang mundo ngayon, nangangailangan ng mas maraming responsable. Magandang araw sa inyong lahat. Paki-share na rin at paki-follow for more tips.